Pantay ba? Baka mamaya baloktot. Huwag kuha. Wala ka pa. Ito may tanim na. Yeah. Pero mga katunying, okay na. Ayun o. So nagkaroon pa tayo ng space dito. Dito naman natin ipipwesto yung luya, 2 piraso. Sakto yun mga katunying. Tas pinaplano ko pa lang dito sa side na to, isang guhit naman, katabi ng kamatis ay okra. Tapos pwede pa tayong gumawa ng isa pang guhit dito mga katunying. At yung talong natin, going back to normal. Ayan. Kailangan lang nating linisan. Pero sa ngayon ay didiligan muna natin yung ating inilipat na kamatis. At ganoon din gagawin natin mga katunying. Yung sitaw natin ay didiligan. Kukultibatin din natin bukas dahil Sabado na bukas. At marami tayong mga mission na dapat gawin. Pero sa ngayon ay magdidilig muna tayo dahil mag-harvest pa tayo ng kamatis tuloy. Mag-harvest pa tayo ng sitaw bago tayo pumasok sa trabaho. At least isang mission na naman ang ating natapos. At ang kagandahan pala dito sa box mga katunying, pag nasa box, hindi man kasi kapag nasa box mga katunying ay hindi gaanong maganda yung hindi gaanong marami yung nutrients na makukuha nila, unlike kapag naka-direct sila sa mismong lupa. Kaso nga lang sa sitwasyon natin mga katunying ay kapag sa mismong lupa naman natin itinanim, lalo na ngayong summer, na kapag ka-summer dito sa Taiwan ay may kalakip na tag-ulan, at yun yung isang problema natin na hindi natin kayang solusyonan. Kaya hindi natin kayang pigilan kako sana, pero kaya nating solusyonan. At ito yung naisip kong solusyon. Yung nakaraan ng problema natin mga katunying ay damo. Hindi natin matanggal-tanggal yung damo, kaya nilagyan natin ng plastic. Ang sumunod na natin yung damo, na-resolve natin yung problema sa damo. Pero ang sumunod mga katunying ay yung yung tubig na sobra kapag katag-ulan dahil naiipon mga katunying. Pero ito ngayon, tulad nito, diniligan natin ng sobra-sobra. Ngayon yung tubig na sobra nahuhulog na mga katunying, nadi-drain na agad dahil binutasan natin yung box. Hindi siya mai-stack, hindi tulad pag nandito na kapag sobra-sobra talaga yung lupa sobra-sobra talaga yung lupa, sobra-sobra talaga yung tubig ay wala na, mai-stack na talaga dito. Tapos sasabayan pa ng sobrang init kinabukasan, talagang natin, magsasuffer yung mga pananim natin. Kaya ayun, mag-harvest na tayo mga katunying. Ilalagay ko lang itong tubig sa part na hindi masasayang. Lagyan natin dito sa atis. Yun. Dahil ang switch niyan mga katunying ay nandun sa dorm. Sa likod ng dorm ay ididilig muna natin. At yung balot ng ampalaya, isang bunga ampalaya yung balot niya, papalitan natin ng net. At ito namang plastic ililipat natin sa ibang bunga na maliit. Yan, may isang maliit dito. Lagyan natin ng net. Yan, maganda tong na to. Sana hindi mapeste. Sana hindi targetin ng mga peste. Ayun. Kaya tara na mga katunying, harvest na tayo ng sitaw. Sana ay kasi marami-rami din tong ating harvest ngayon. Hindi man siya katulad ng nakaraan, pero meron at meron pa rin. Wow na wow talaga mga katunying. Ganito lang buhay probinsya. Natuto lang mga katunying, ito yung pangarap kong buhay. Simple lang, tahimik, ganon.
hindi stress. Yun. What is up mga katunying? Magandang umaga sa ating lahat. At syempre welcome back sa ating YouTube channel. At kung ngayon pala kayo nakapatpat sa aking YouTube channel mga katunying, ay inaanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre mga katunying, for today's video ay nandito na naman tayo sa A Day in My Garden. A Day in My Garden, antigas na. A Day in My Garden. So ayun, gagawin na naman natin ang ating daily routine at syempre ang ating daily target. At kahapon mga katunying ay hindi ko na inabutang bukas ang bilihan ng punla dahil gabi na mga katunying, kaya hindi tayo nakabili ng kamatis. Kaya ang gagawin na lang natin mga katunying, itutuloy natin to at yung mga natira na buhay na kamatis ay ililipat na natin mga katunying. At itong mga nakabundok na lupa na to ay tatambak muna natin dito sa gilid para may salpak natin yung mga box dito sa linya na to. Dahil itong pinaglagyan natin ng box mga katunying ay daan to mga katunying papunta doon sa dulo. Kaya kailangan nating iiwas itong box dito sa gilid dito mga katunying. At ang isa pang mission natin mga katunying ay mag-harvest muli tayo ng sitaw at dadalhin ulit natin sa factory. At yun, malalaki na yung ating ampalaya muli. Kailangan na nating balutan ng net na ganito. So ayun mga katunying, tingnan natin yung sitaw. Ayun, marami na naman tayo ma-harvest. Pero hindi siya gaanong marami, sakto lang. Sakto lang mga katunying. And then, yun yung mission natin, mag-harvest tayo ng sitaw. At the same time, magdidilig din tayo mga katunying. Kaya yun, simulan na natin ang ating daily routine mga katunying. Nang sa ganun ay maaga tayo matapos at magbabalot pa tayo ng mangga mamaya kung mayroon pa tayong oras. Pero ang priority natin ngayon ay ang mabungkal yung lupa doon at maitanim natin yung kamatis na natira. Kaya ayun mga katunying, simulan na natin. Let's G! At ayun mga katunying, dahil naka-prepare naman na yung ating sisig, and meron na tayong sisig na nagawa kagabi, ay titimplahan na lang natin. Siyempre mag-gloves pa rin tayo dahil hindi pa rin magaling ang ating sugat. Yun. Then ibubuhos na natin ng ating kanin. Sayang din to mga katunying. Ipag-isa natin yung plastic para isahang tapunan. Kapag tinapon natin ay isahan mga katunying. Tapos, lalagyan na natin to ng darak at lalagyan na natin ng tubig. Punta na tayo sa Mekos Park. Let's G! Ito yung tinatawag kong Mekos Park. Kasi mini-Mekos lang natin. Hindi tubigan lang natin yung darak para pag nabasa na yung darak kasi mga katunying ay mabilis lang haluin. At minsan yung darak ay akala natin basa na. Pero pag hinalo natin, wala pa pala sa ilalim. Yun, haluin na natin. Kulang ng tubig. Yun. Haluin natin hanggang sa ilalim mga katunying para yung kanin at yung saging na nasa ilalim ay mapunta sa ibabaw at yung darak mapunta sa ilalim hanggang sa mag-well combine. Oh, wala na. Punta na sa damit natin yun. Ayun. Pakaangas. Ngayon nahalo na natin, hugasan na natin yung ating kamay dahil ako mga katunying, minsan di ko na malay sumasagi na pala sa damit natin. May papasok pa tayo. Kaya ayun, punta na sa servings mga katunying. Servings? Pagsa-serve. Ayun, sumasalubong na sila. Kasi yung mga manok natin na makukulit, hindi na sila makasalubong dahil binawasan natin sila ng pakpak. Yun. Wala silang itlog ngayong araw. Okay, nangalabit na naman to. Dati yung kalabit niya mga katunying parang malambing eh. Ngayon masakit na yung kalabit niya. Siyempre papalitan natin yung tubig. Dito. Kalma lang. Siyempre hugasan muna natin ang mga dapat hugasan. Tubig, meron pa tayong tubig.
Tapos lagyan muna natin sila ng pagkain para hindi sila magkagulo. Talaga pag inuna natin sa labas mga katunying, ay manggugulo yung mga manok natin. Prioritize natin sila. At mamaya pala mga katunying, mababawasan ng 3 yung ating manok na. Yung kulay brown ng manok mababawasan ng 3 dahil kukuha yung amo natin. Cheers. Nagagalit na, nagwawala na yung sa labas. Kaya na kayo. At itong puti man naman mga katunying ng manok natin ay ayaw ng feeds. Gusto sisig. Pero mas okay yung gano'n, mas gusto nila yung organic mga katunying. Lalagay muna tayo ng tubig. Yun. Ngayon naman nalagyan na natin sila ng tubig, lagyan na natin sila ng pagkain. Oh, let's G. Oh, kalma lang. Oh, yung sa iba sa kabila. Ang kabila ka. Dito, hindi dyan. Ngayon, nagdadayo mo ito ng panamon. Sige sa gitna ah. Yung karoon sa gitna kasi. Lagyan din natin yung mga manok natin ng ganito mga katunying. Dahil minsan mas gusto nila yung ganito kaysa sa feeds. Yung isang tira, ilagay na natin lahat sa pato dahil maghahapon na namang pagkain itong mga katunying. Siyempre maghahapon tayong wala dito. At ngayon naman natapos na tayo dito, proceed na tayo dun sa trabaho natin susunod. Leslie! Atin na sila mga katunying, kakain na sila. At kumakain na din yung mga manok natin doon. At yung iba ay hindi sila kumakain. Kaya kailangan na natin silang palitan, yung mga pang-ulam. Kaya ayun mga katunying, simulan na natin muli. Yan. Bali, itatanim muna natin tong mga itong mga natira. 4 din to mga katunying. Pero medyo nalalanta na. Habang wala pa yung iba nating hinihintay. So, unahin natin dito sa dulo. Bali sa isang container mga katunying ay 2 kamatis yung ilalagay natin. Tapos palain na natin to. Ingat tayo para hindi masaktan yung ugat niya, hindi na siya mahirapang mag-adjust. Basang-basa pa rin yung ilalim ng lupa mga katunying. Okay lang yun ang mga katunying na sa isang container 2 kamatis na lalagyan natin kasi itong kamatis naman na to ay umaakyat siya. Kaya hindi natin problema yung lago. Saan yung isa? Wala.
Mas ibang lupa mga katunying na nakabundok dito. Itatambak muna natin, itatabi muna natin. Dahil magagamit pa natin yan mga katunying soon. Dahil marami pa tayong itatanim sa box at para hindi na tayo maghukay ng iba pang lupa. Bali 2 box yung matataniman natin dito mga katunying. Dahil 4 yung kamatis na ililipat natin. At ang bibili na lang natin ay 6 na kamatis. 6 na kamatis na lang. Dahil sarado ng mga katunying kagabi. Alas 6 kasi yung out natin at hanggang alas 5 lang yata yun. Kaya nung pumunta ako sarado na. Pero okay lang mga katunying, may Sabado Linggo naman. Doon na lang tayo bumili. Check. Maabutan natin yun dahil pagkabukas pa lang baka nandun na tayo. Ito mga katunying, alanganin to. Pero try lang natin. If it doesn't work, at least we tried. English. Sakit pa rin yung sugat ko. Kabila. Tapos mamaya uusog natin itong mga katunying. Naputol. Natanggal yung lupa sugat pero okay lang yan. Gawin natin. Kung mabubuhay, salamat. Kung hindi mabubuhay, okay lang din. Pero kailangan pa rin natin itong diligan. Yun nga lang, ilipat muna natin. Kaya tara, magpapala na tayo mga katunying. Itong nakabundok na lupa, ililipat muna natin dito sa kabila. Nang sa ganun ay patag naman yung pag-ano natin. Bilis lang to. Baka bukas mga katunying, ang ililipat natin yung luya. Ay! Lilipat natin bukas mga katunying yung luya naman para hindi siya nandun at natatabunan ng damo. Hindi pa. Yun. Lipat na natin. Hilain lang natin dito. Mabigot din pala. Pantay ba? Baka mamaya baloktot. Huwag kuha. Wala ka pa. Ito may tanim na. Yeah. Pero mga katunying, okay na. Ayun o. So nagkaroon pa tayo ng space dito. Dito naman natin ipipwesto yung luya, 2 piraso. Sakto yun mga katunying. Tapos pinaplano ko pa lang dito sa side na to, isang guhit naman, katabi ng kamatis ay okra. Tapos pwede pa tayong gumawa ng isa pang guhit dito mga katunying. At yung talong natin, going back to normal. Ayan. Kailangan lang nating linisan. Pero sa ngayon ay didiligan muna natin yung ating inilipat na kamatis. At ganoon din gagawin natin mga katunying, yung sitaw natin ay didiligan. Kukultibatin din natin bukas dahil Sabado na bukas. At marami tayong mga mission na dapat gawin. Pero sa ngayon ay magdidilig muna tayo dahil mag-harvest pa tayo ng kamatis tuloy. Mag-harvest pa tayo ng sitaw.
bago tayo pumasok sa trabaho. At least isang mission na naman ang ating natapos. At ang kagandahan pala dito sa box mga katunying, pag nasa box, hindi man kasi kapag ka nasa box mga katunying ay hindi gaanong maganda yung hindi gaanong marami yung nutrients na makukuha nila, unlike kapag ka naka-direct sila sa mismong lupa. Kaso nga lang sa sitwasyon natin mga katunying ay kapag sa mismong lupa naman natin itinanim, lalo na ngayong summer, na kapag ka summer dito sa Taiwan ay may kalakip na tag-ulan, at yun yung isang problema natin na hindi natin kayang solusyonan. Kaya hindi natin kayang pigilan kako sana, pero kaya nating solusyonan. At ito yung naisip kong solusyon. Yung nakaraan ng problema natin mga katunying ay damo. Hindi natin matanggal-tanggal yung damo, kaya nilagyan natin ng plastic. Ang sumunod, na natin yung damo, na-resolve natin yung problema sa damo. Pero ang sumunod mga katunying ay yung yung tubig na sobra kapag katag-ulan, dahil naiipon mga katunying. Pero ito ngayon, tulad nito, diniligan natin ng sobra-sobra. Ngayon yung tubig na sobra, nahuhulog na mga katunying. Nadi-drain na agad dahil binutasan natin yung box. Hindi siya mai-stack, hindi tulad pag nandito na kapag sobra-sobra talaga yung lupa sobra-sobra talaga yung lupa. Sobra-sobra talaga yung tubig ay wala na, mai-stack na talaga dito. Tapos sasabayan pa ng sobrang init kinabukasan. Talagang natin, magsasuffer yung mga pananim natin. Kaya ayun, mag-harvest na tayo mga katunying. Ilalagay ko lang itong tubig sa part na hindi masasayang. Lagyan natin dito sa atis. Yun. Dahil ang switch niyan mga katunying ay nandun sa dorm. Sa likod ng dorm ay ididilig muna natin. At yung balot ng ampalaya, isang bunga ampalaya yung balot niya, papalitan natin ng net. At ito namang plastic ililipat natin sa ibang bunga na maliit. Yan, may isang maliit dito. Lagyan natin ng net. Maganda tong na to. Sana hindi mapeste. Sana hindi targetin ng mga peste. Ayun. Kaya tara na mga katunying, harvest na tayo ng sitaw. Sana ay kasi marami-rami din itong ating harvest ngayon. Hindi man siya katulad ng nakaraan, pero meron at meron pa rin. Wow na wow talaga mga katunying. Ganito lang buhay probinsya. Sa totoo lang mga katunying, ito yung pangarap kong buhay. Simple lang, tahimik, ganun. Hindi stress. Okay na sa akin nung ganitong buhay kapag uwi natin ng Pilipinas. Naku, nalungkot. Hindi man gaano marami yung ma-harvest natin ngayon, thankful pa rin tayo dahil meron pa rin. Bali 2 days pa lang nakakaraan mga katunying, meron na naman tayong uulamin, diba? Yun Isang side pa lang to mga katunying, meron pa sa kabilang side. Meron pa pala sa baba, hindi ko nakita. Yun. Ano kaya magandang yun po, marami pa dito. Ito naman talaga yung pinaka-exciting part sa isang sa isang gardening mga katunying, sa pagga-garden. Ito talaga yung pinaka-exciting part. Pero hindi naman natin to maaabot kung wala tayong ginawa noon. Kung hindi tayo nagsumikap na magtanim, wala tayong i-harvest. Kaya sabi nga nila, pag may tinanim, kaya anihin. Yun.
Ay mga katunying, ito yung ating na-harvest ngayong araw. Baka meron pa. Ito yung ating na-harvest ngayong araw. Marami-rami pa rin mga katunying. Kaya ngayon ay prepare na tayo, magpapahinga. Dahil papasok na naman tayo sa trabaho para meron tayong lakas pa sa trabaho mga katunying. Huwag nating ubusin lahat. Huwag nating ubusin yung inalmusal natin. Kailangan din natin magpahinga. Para ano kasi sa trabaho mga katunying ay talagang dire-diretso din yung trabaho natin. Kaya ngayon mga katunying, hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating mini garden. At maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying, and God bless po. Bye bye.